with Comelec? Yes or no? Yes. Paano nanalo yung tatlo sa Duterte? Bongo, number 1. Biglang sumingit ang Bamakino. Paano nangyari yun? Bongo, number 1. Pumasok ang Bato, number 3. Number 5, Marcoleta. Eh kung bumoto kayo ng Duterte, paano nangyari yung may nakalusot na number 2? Number 4. Pumasok sila Soto, Lacson, Tulpo. Paano nangyari yun? Duterte nga eh. At yung dalawang uli, 11 and 12, tinaas ni Inday ang kamay. Amy and Camille Villar. Eh yung tinaas nga ni Tatay Digong eh, si Honasan at si Kerubin. Hindi nanalo eh. Saan sila na, ano, gusto kong malaman, Ben Paling. Gusto kong malaman, gusto kong bilangin yan ulit. Pwede naman. Just for the sake of history. Pero yun na nga, magre-reboot ba tayo o hindi? Paano mo eh? Something's wrong with Comelec? Yes. Because hindi ako sang-ayon doon sa nangyari ng yung resulta na yan, 2025. Hindi ako sang-ayon. Magiging, sa tingin nyo ba, by 2028 na lahat, ang dami nakatingin sa 2028. Ang dami sa inyo nakatingin sa 2028. Even Inday Sara nakatingin sa 2028. Mga potential na senator na gustong tumakbo, 2020 congressman, nagre-realign. Sa tingin nyo ba, we can trust the election results by 2028 if we do not see a detailed, comprehensive reboot of Comelec. And if we do not know what's really wrong in Comelec, eh patay tayo. Pero buti na lang may mga taong alam ang problema. At maraming witness dyan. Hintayin lang natin na umikot ang gulong and then move forward, shut down Comelec. And then reboot it. May virus eh. Reboot it. Human rights. May problema ba sa Human Rights Commission? Of course. Of course. Paano yung human rights hindi ko? Paano yung human rights ng mga sundalo polis? Paano yung human rights ng ano? Ng mga bata na na-recruit ng CPP, NPA, NDF? Ang pinakikinggan pa na ano nila, ang pinaglalaban nila, yung bata, pinatay ng AFP. Eh, putang ina. Eh, pag hindi mo papatay, anong gagawin sa'yo? Time first, eh. Hindi mo, wag mo akong barilin, ha? Hindi kita kayang barilin, bata ka lang, eh. Alam nyo ba, ako inabutan ko yan mga 15 anyos, 15, 17, yung napatay ng, yung sinipa ko yung ulo, nung patay na, sinipa ko pa yung ulo, eh. Isipin nyo, gago ka, kinalagang kita, pinapapatay ka sa akin, hindi kita pinatay, gago ka, kinausap kita, naawa ko sa'yo, eh. Tapos kukunin mo yung baril ng kasama ko, and then tututok mong ganyan, buti na lang, hindi nakonsensya siguro, mabait ako sa kanya, eh. Eh, papaaralin ko pa yung gago. Oh, kinukumbisi ko, bumalik ka na lang sa eskwelahan, sayang buhay mo. So may mga bali-balita, di ba? In the past, saka sinasabi ni Senator Marcoleta na kakasuhan siya. Hindi lang sinasabi, di ba? Open sinasabi ng mga bangag, nakakasuhan nila ng plunder si Senator Marcoleta. Okay? Dahil nga doon sa campaign funds galing kay former Congressman Mike Defensor. Alam nyo na yan, na yun ay hindi galing sa flood control. Alright? So, alam nyo na talagang lahat naman tayo ay patutumbahin ng mga bangag kung kaya nila tayong patumbahin. Kaso, ang chika boom boom, alright? Ang chika boom boom, mga kapalangga, nakatakot. Alam mo, may takot kasi si bangag na talagang magkaisa. One day, yung mga religious group, not only the INC, pero yung mga Christians, even Catholics, okay, na mga bishops na hindi naman tumatanggap ng maleta. Tandaan nyo, ako dito, kahit nagmumura ako, pero ayoko muna magmura ngayon, wala akong energy, mga jutang genemes, di ba? So, ipagdasal natin
na takot din ang mga bangag, meron silang nag-aalinlangan sila na pag inaresto nila si Senator Marcoleta, baka iba yung mangyari. Kasi tandaan ninyo, ang INC sila talaga ay nagkakaisa. Parang sila, kumbaga, one for all for one. Mamatay ang isa, mamatay ang lahat. Alam mo, maganda yung ganong religious group, lalo na kung yung tinatahak mong landas ay tama. Okay? Huwag naman yung mamatay ang isa, mamatay ang lahat, tapos yung pinaglalaban mo, mali, right? So, takot na takot daw ang mga arresting officers na arreston si Marcoleta, baka maghalo ang balat sa tinalupan. Allegedly, meron na talaga silang warrant of arrest or aarestuhan na si Senator Marcoleta dahil nga sa pangyayari, uubusin nga tayo. Right? Even si Mike Defensor, di ba? Gumagawa ng kwento si Matibag na isang julul doon, okay, sa building na pag-aari ni Mike Defensor na kesyo may cancer, kesyo may human trafficking, chucho-chucho. Kasi non-bailable case. Yan din ang ginawa kay Harry Roque kasi non-bailable case. Matapos namin ipagtanggol kayo, somehow pinagtanggol namin ang majority except you dahil hindi kita pagtatanggol over my gorgeous, alindog body, hindi kita ipagtatanggol. Dahil alam ko, nagpa-plastic ka lang. Huwag mong sisihin ang taong bayan na kesyo pinag-aaway. Tarantada kang babae ka. Ang kapatid mo ang nagpapaaway-away not only sa Senado, sa Kongreso, sa buong Pilipinas. Even sa buong mundo kung saan merong Pilipino. Ang kapatid mong tarantado, ang kapatid mong adik, na alam mo rin, di ba, nag-hire ng isang spokesdog, katulad ni Taratara, na walang ginawa kundi magmukhang tanga na katulad mo. Gigil, di ba? Ang sabihin niya, hoy, naku, wala akong mainit na tubig palangga, pero magsasalta ako. Hay, naku, alpot-alpot, ganyan-ganyan. I-on lang natin yung tubig dahil kailangan ko ng tubig. Alright, in-on ko lang. So anyway, mga palangga. So yan ngayon, yung nakakabwisit kay Amy. Unang-una, Amy, okay? Kayo ang nag-aaway-aaway, hayop ka. Tapos ngayon, ligtas na sila, di wala kang paninindigan. Nakita mo ang ginawa ni Escudero at dito ni tawag dito, ni Villanueva. At mga kasamahan mo. So ano kayo, dahil pera-pera lang kayo? Optics lang, kunyari mag-aaway kayo, ganyan. Kunyari may pinaglalaban kayo, mga hayop kayo. Alam mo, sinabi na mismo ni Senator Alan Cayetano. Ikaw, Senator Alan Cayetano, okay, I'm warning you. Wag na wag kang magpapayag. Kung talagang may paninindigan ka, pwede kang pumunta dyan sa Senado, natural, senador ka eh. Pero wag ka magpapakita na magbabaw ka sa mga yan. Okay? Dahil ikaw na lang ang nakikita namin dyan na palaban sa mga bangag. Yung kapatid mo, ginamit na ng mga bangag para sirain ka. Ako, hindi mo ako supporter. Alam mo yan. Okay? Pero dahil naninindigan ka ngayong moment na ito sa katotohanan, that's why sinusuportahan ka namin. Huwag kang tumulad kay Mangga na magbati-bati na pinag-aaway nyo kami. Talking to the Filipino people, bullshit ka talaga, Amy Marcos. So yan. Wala yan si Amy Marcos. Kaibigan man sa ni Inday. Baka, who knows? Who knows kung ano mangyayari sa mga susunod na araw, pero never again. Naalam ko tong dalawa ko to. Kunyari may personal knowledge ako. Nitong si Joel Villanueva nakawatan, si Escudero nakawatan, na meron talaga sila, kaya, nagbow sila, di ba, naging asong ulol sila. Tapos what? Tapos gagaguhin na naman tayo, kunin ko lang yung tubig, ibubuhos sa pagmumukha ng mga maletagang.
Tiniyak ng Malacanang na mananatiling nakatuon ang administrasyon sa pagpapatuloy ng mga proyekto at programa ng pamahalaan sa kabila ng mga umiiral na isyu sa politika. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, hindi maapektuhan ang operasyon ng gobyerno kahit magpatuloy ang paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Sinabi ni Castro na tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng ehekutibong sangay ng pamahalaan at hindi nito hahayaang maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa mga usaping may kaugnayan sa impeachment. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionist. Samantala, sinabi rin ng palasyo na may sariling mandato ang Senado bilang impeachment court at bilang isang legislative body. Ayon kay Castro, alam ng mga senador ang kanilang mga tungkulin at schedule, kabilang ang pagdinig sa impeachment case at paggawa ng mga batas. Sa ating palagay, responsable naman din po ang mga senador natin para tapusin ang kanilang trabaho. Huwag na lang sana magkaroon ng pagboboykot muli ng mga sessions. Kaugnay naman ng umano'y pagkakahati-hati ng mga Pilipino dahil sa usapin ng impeachment, iginit ni Castro na ang pagsusulong ng accountability at transparency sa gobyerno ay para sa kapakanan ng mamamayan at hindi dapat maging dahilan ng pagkakawatak-watak. Ayon sa kanya, ang tunay na nagiging ugat ng pagkakahati-hati ay ang pagkalat ng maling impormasyon at ang pagtatangkang itago ang mga ebidensya upang maprotektahan ang ilang personalidad. Kailangan po ng taong bayan na makita ang katotohanan. Pag nakita po natin ang katotohanan, mas lalo tayo magkakaisa dahil alam natin kung kailan tayo dapat maniwala at kung kailan tayo dapat hindi maniwala sa mga sinasabi ng iba. Iginiit ni Senator Erwin Tulfo na dapat hayaang magpatuloy ang impeachment court sa pagganap ng mandato nito nang walang panghihimasok o anumang pagtatangkang hadlangan ang proseso. Sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ni Tulfo na mahalagang mapanatili ang kalayaan at integridad ng impeachment court upang maging maayos at patas ang pagdinig sa kaso. Ayon sa senador, nararapat umanong mabusising suriin ang anumang hakbang na maaring magdulot ng pagkaantala o pagharang sa takbo ng proseso. Pag may humarang-harang sa impeachment, questionin na natin yun, sabi ni Tulfo. Binigyan diin pa niya na ang impeachment court ay dapat makapagtrabaho ng malaya at walang hindi nararapat na impluensya upang matiyak na maayos ang pagtalakay sa mga isyong inihaharap sa paglinis. So, bakit? Sino bang humaharang? Mayroon bang humaharang? Kung ang tinutukoy ni Senator Erwin Tulfo ay yung minority bloc, yung siya. Ang alam ko, gustong-gusto ng Siyam na matuloy na ang impeachment trial. May alam ba kayong ginagawa ng Cayetano bloc na haharangan ang impeachment trial? Wala akong na-monitor. Kasi mas maganda talaga na matuloy na ito. So sino yung anong grupo yung sinasabi ni Senator Erwin na may haharang-harang? Maliban lang kung yung proceedings o yung mga kasi sa trial talagang magkakaroon ng banggaan yan. Merong gustong gawin ng prosecution na hindi sasang-ayon ang defense. Magsasagutan talaga dyan sa impeachment trial. At bahala ang impeachment court na mag-decide. Posible, nakikita ko, mainit na labanan ito, baka uuwi rin ito ng walkout eh. May mga magwo-walkout. It's either prosecutors ang mag-walkout o kaya defense.
mainit. Talagang magkakaroon ito ng bloodbath. Kaya lang, sa tingin ko, never na most likely, hindi magwo-walk out ang defense. Ang nakikita kong magwo-walk out ito is prosecutors. Kahit anong mangyari, alam nila na hindi makukonvict si BP Sara. Bakit? Yung numbers game. Ang isang contentious issues dyan is yung number of votes to convict the Vice President. Kaya ultimately, kung walang magsasampa ng petisyon sa Supreme Court para magsalita ang Supreme Court kung ilan talaga ang number of votes to convict the Vice President, ang impeachment court nang magde-decide niya. Nagdesisyon ng impeachment court na 16 ang conviction votes, baka mamaya walk out ang prosecutors. O yun, these are possibilities. Kaya kay BP Sara, nakikita ko, kalmado lang yan. From 16, gawing 15 o gawing 14, talo pa rin sila. Dahil ang majority black, 13 lang sila. O paano sila ngayon makaproduce ng 14 votes? Ganun lang kasimple. Itong si Senator Mig Zubiri, sa nakikita ko yan dahil taga Mindanao, gusto niyang bumawi sa Bukidnon dahil kakandidato yata na governor. Siya mismo ang nagsabi na pro-Sara, 99% pro-Sara Duterte ang taga Bukidnon. Kaya ang nakikita kong boto ni Senator Zubiri, pinaka-delist is abstention. Hindi siya boboto ng conviction. O baka boboto pa siya ng acquittal. O, paano ngayon sila mananalo? Kwenesyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang basihan ng prosecution panel patungkol sa listahan ng mga testigo ngayong sabay nagsumite ng pre-trial brief ang dalawang panig sa Senate Impeachment Court. Muling pinalawig ng Clerk of Court ng Senate Impeachment Court ang proseso ng marking of evidence bilang bahagi na nagpapatuloy na pre-trial conference sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kinakailangan pa ng dagdag na oras upang mamarkahan at maitalang napakaraming ebidensya at dokumentong inihain ng magkabilang panig. Kabilang sa mga dokumentong sinusuri at minamarkahan ng mga kaugnay ng Article 1 na tumutukoy sa manoy maling paggamit ng confidential funds. Gayon din ang Article 2 na may kinalaman naman sa manoy hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth ng pangalawang Pangulo. Pero may mungkahi dyan ang prosekusyon. Initially, we asked that if it is possible na one marking for common exhibits. Maraming exhibits ang prosecution na adopted ng defense. So, we requested na marking of common exhibits, meaning isang exhibit, doon na magmamark parehas. Sinabi din ng lead trial prosecutor na si Batangas Congresswoman Jervy Luistro na ito ay upang mapabilis umano ang proseso sa napakaraming dokumento. Pero tutol dyan ang kampo ng depensa. Hindi po option because as we said, like for example, a very concrete example nga this morning is nagkaroon ng discrepancy yung document namin sa document nila kahit na iisa lang, no? Yung sa itsura, iisa lang yung dokumento, but when you turn the page, nagkulang ng isang page. Yung sa kanila, yun yung reality. That's why we prefer that we mark our own pieces of evidence. Ang gusto kasi ng prosecution is that all their documents be marked. Para naman kami. 'Di ba? Nasa kanila lang yung documents. This is not different from regular trial. The parties always have the option to mark their own documents. The court never says no to that. Pag pumunta sa trial, bibilis to. Kasi pwede namin sabihin, yung exhibit, for example lang, exhibit 1-A namin, kami na maglalabas. Hindi na namin hingin sa kanila. Tapos sabihin nila, hindi namin nadala. Sorry. Diba? Pumalag din ang defense team ni VP Sara sa mga paratang ng prosekusyon na nangongopya umano ang mga ito ng mga testigo sa impeachment. Sa tingin ko po, sa aming pananaw, hindi naman po tama yung terminology na mirroring or adopting. Nasa
bawat panig naman po yun kung sinong witnesses at anong mga dokumento ang iprepresenta. Ngayon, pagdating doon, if they file such a request, motion, manifestation, the defense is ready to respond. Pero dito sa panawagan ng prosekusyon na dagdagan ng depensa ang kanilang mga abogado upang mapabilis ang proseso. I hope that they will be able to confer and convince the defense team to provide additional lawyers to attend to the marking of exhibits, considering the possible additional measures which will be adopted by the impeachment court. Kahon-kahong dokumento na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Manasseh Carpio ang transmitted na ng House Prosecutor Panel sa Senate Impeachment Court. Ito ang sinabi ni Representative Laila De Lima, miyembro ng prosekusyon na bahagi umano ng dokumentong kanilang ihaharap bilang ebidensya sa impeachment proceedings. Kasabay nito, naghain din ng prosekusyon ng mga manifestation para hilingin na i-adopt ang 4 na dagdag na pre-trial measures bago tuluyang magsimula ang paglilitis sa July 6. Unang hiniling ng prosekusyon ang paggamit ng Filipino at English sa paglalahad ng mga testigo, gayon din sa direct at cross-examination. Pangalawa, ang pagpapahintulot sa mga public at private prosecutors na makalahok sa pagtatanong at pagpresenta ng mga testigo. Ikatlo, ang pagpapatupad ng reciprocal 3-day disclosure ng mga testigo ng magkabilang panig. At ikaapat, ang pagbubukas ng sealed BIR box na laman ang tax documents na VP Sara at Carpio. So since we are in the marking of exhibits, this is the proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of tingin namin that would aid also in more efficient and more expeditious conduct of trial kung mabuksan na rin yan ngayon during the stage ng pre-trial. Kung maaalala, hindi nabuksan sa pagdinig ng House Committee on Justice ang naturang box matapos na manaig ang boto. Nang ipaubayan na lang ang pagbubukas nito sa Senado na tumatayong impeachment court. Dagdag pa ng prosekusyon na posibleng magdulot ito ng pagkaantala kung sa mismong impeachment trial ito bubuksan. Kung gagamitin as evidence by either or both parties. So mas maigi na anyway, ongoing pa naman yung marking dito sa pre-trial ay makahabol yung pagbukas ng BIR box na yan. Pero tugon naman dyan ang defense team ni Duterte. We will formally respond to the manifestation. We're very reasonable naman sa defense, but siguro I won't give any details right now. Let's wait na lang po for formal response. Iginit din ni Atty. Michael Poa ng defense team na hiwalay ang usapin ng assets na mag-asawa sa kanilang tax records. Binigyang diin pa nito na base sa desisyon ng Supreme Court, tanging mga nagawang paglabag habang nasa pwestong isang opisyal lamang ang maaaring isama sa impeachment case. Hindi niya minamaliit si Luistro. Ngunit masyado pa umanong maaga upang ihambing ito kay Miriam dahil sa malaking agwat ng kanilang karanasan sa Senado. Ito ang payag ni Atty. Chico. Ako kasi medyo nasaktan ako doon dahil matagal kong naging boss si Senator Miriam. Wow! Nagtrabaho pala ito kay Senator Miriam. Parehas sila ni Atty. Guanzon. Nagtrabaho din kay Senator Miriam. Kaya parehas na matitinik itong dalawang abogadong ito. Sobrang bilib na bilib ako sa Ale. Hindi ko naman minamaliit si Congresswoman Luistro, pero sinasabi ko lang, that's too soon for us to compare her to Senator Miriam. Binigyan din ni Chico na kung pagbabatayan ang naging record ni Miriam sa Senado, 3 termino itong nagsilbi bilang senador. Kasi pag tinignan nyo ang tail of the tape, for example, pag tinignan mo si Miriam, Senate experience niya 3 terms, di ba? Anong Senate experience ni Luistro? Malinaw umano ang malaking pagkakaiba ng kanilang karanasan kaya hindi pa nararapat ang paghahambing. So doon pa lang makikita mo na merong difference. So bakit mo sasabihin until she becomes senator, hindi yan pwedeng pagkumparahin? Katulad daw siya ni Miriam Defensor Santiago. Alayo! Si late Senator Santiago, grabe yung mga birada niya sa impeachment trial ni, I think, 2, Erap at saka Corona.
Kaya excited akong makapanood ulit ng impeachment trial dahil ang natatak sa isip ko yung mga birada ni Senator Judd Santiago. Itong si lead House Prosecutor Luis Tro, nakakatuwa. Nag-request siya na kung pwedeng magtagalog sa impeachment trial. Ang trial natin, sa batas natin, yung mga terminology sa batas, naka-base lahat sa English. Paano mo itagalog yung mga technical terms sa batas? Magtatagalog. Idinahilan pa daw ang taong bayan para daw maintindihan. Huwag nyo na ba kaming gamitin na dahilan yung kakulangan nyo sa pagsasalita ng English? Wala pa siya wala pa siya dito sa kalingkingan. Kaya hindi talaga hindi siya dapat talaga i-compare. Ginit ni Attorney Israelito Torion na hindi dapat payagan ng impeachment court ang hakbang ng House Prosecution Panel na magpresenta ng mga testigong hindi umano nakasaad sa ikatlo at ikaapat na impeachment complaint. Gayon din ang pagbubukas ng tax records ng Vice Presidente upang palakasin ang kanilang kaso. Sa tingin ko lang, they are playing with the people, with the pulse of the people. They want to make it appear na malakas yung kaso nila at yung depensa ay mahina. Kinundina ni Attorney Israelito Torion ang ilang hakbang ng House Prosecution Panel sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos isama ng prosecution bilang testigo ang dating court sheriff na si Abby Andres na sinuntok ni Vice President Sara Duterte sa isang demolition operation sa Davao City noong 2011 nang siya ay alkalde pa ng lungsod. Batay sa pre-trial brief ng prosecution, ihaharap si Andres upang patunayan umano ang tendency to inflict violence ng Vice Presidente. Sa ilalim yan ng Article 4 ng impeachment complaint na tumatalakay sa grave threats, assassination plot at inciting to sedition. Ayon kay Torion, hindi dapat payagang tumestigo si Andres dahil hindi umano siya kabilang sa Sabalya at Cabrera impeachment complaint. Yung mga taktik na yan, dapat hindi na yan i-allow, no? Hindi talaga yan i-allow. Kasi in the first place, ang impeachment complaint here is based on the third impeachment complaint as well as the fourth impeachment complaint. The so-called third Sabalya complaint and the fourth Cabrera complaint. Samantala sa isang Facebook post, tumanggi si Abby Andres na magbigay ng komento kaugnay ng insidente noong siya ay Sheriff 4 pa ng Regional Trial Court. Hiniling din niyang huwag siyang idamay sa anumang partisan politics. Ayon kay Andres, siya ay kasalukuyang nagsisilbing Human Resource Management Officer sa Korte Suprema. Iginit din niyang matagal na ang kanyang paninindigang huwag nang magsalita tungkol sa naturang insidente dahil sapat na umanong naitala ito sa mga ulat ng media. Samantala, iginit din ni Torion na hindi maaaring buksan ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ng Vice Presidente. Ito ay kasunod ng hiling ng prosecution na buksan at markahan ang naturang mga dokumento kaugnay ng aligasyon ng unexplained wealth sa ilalim ng Article 2 ng impeachment complaint. Ayon kay Torion, sa ilalim ng Section 270 ng National Internal Revenue Code, hindi maaaring isiwalat ang confidential tax information ng isang taxpayer. Anya bagamat may exception sa ilalim ng Section 20A ng National Internal Revenue Code, nalalapat lamang ito sa Kongreso kapag nagsasagawa ng investigasyon in aid of legislation at nasa executive session. Dahil dito ay ginit niyang hindi saklaw ng naturang exception ang impeachment proceedings. So medyo delikado po yan. Ang BIR niyan, kung i-disclose nila yan, baka magkaroon ng ng liability. At saka, well, they may use as a reason, hindi naman yung BIR yung nag-o-open no? But nevertheless, the spirit of the law is such that it is still covered by confidentiality rule. Dagdag pa ni Torion, hindi rin umano maaaring gamitin ang tax records bilang ebidensya dahil wala umanong partikular na nakasaad sa Sabalya at Cabrera impeachment complaint kung alin sa mga deklarasyon sa SALN ng Vice Presidente ang questionable. Ay namumuong tensyon ngayon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
dahil hindi umano sinusunod ng administrasyon ang mga napagkasunduan sa Mindanao Peace Process. Dahil dito, libo-libong Bangsamoro ang lumahok sa isang malawakang kilos protesta sa Cotabato City. Aabot sa mahigit 400,000 Bangsamoro ang nagtipon-tipon sa Bangsamoro Government Center sa kahabaan ng Gutierrez Avenue sa Cotabato City, araw ng Huwebes, Hunyo 25. Layunin ng pagtitipon na iparating sa pamahalaan ang kanilang mga panawagan kaugnay ng umano'y mga katiwaliang nangyayari sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa opisyal na pahayag ng Recover BARM Now, sinabi ng grupo na hindi umano nasusunod ng kasalukuyang administrasyon ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB at ang Bangsamoro Organic Law. Binigyan diin ng grupo na nais nilang mabawi ang BARM mula sa mga umano'y pang-aabuso. Panawagan din nila ang ganap na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement of the Bangsamoro at ng Bangsamoro Organic Law. Kasama rin sa kanilang panawagan ang pagpapaalis sa mga tinatawag nilang oportunista sa Bangsamoro. Teka lang, stop muna tayo dun. May napuna lang ako. Manipisto ba nila ito ng Bangsamoro? Ito, patalsikin ang mga peace spoilers sa Bangsamoro. So yung mga mga tuta ni Lagdamio. Alisin ang mga oportunista sa Bangsamoro. Yan, tuta ni Lagdamio, grupo ni Bangag. Tapos ito siya, BBM please tanggalin na si Lagdamio. Huwag po kayong magsabi na BBM please. Tangina, huwag kayong magmakaawa kasi pag sinasabi mong please, nagmamakawa ka. Kailangan bigatan nyo, panawagan ninyo, gumamit kayo ng salitang matapang. Huwag kayong mag-please daan, bangag yan si Bangag eh. Manhid yan. Kailangan tapangan pa. Hindi naman maniniwala yan si Bangag sa mga please. Kaliwat kanang rally na kami dito sa Maynila, ayan, manhid pa rin ang animal. Mas parang utak, pareho sila ng utak nila. To the President, Antonio Lagdameo, na huwag makialam sa BARM elections. Kung bakit to recover, kasi nga dahil kami ay stakeholders po, no? Lumahok po kami sa plebisito para magkaroon ng ma-establish ang Bangsamoro Autonomous Regional Government matapos maaprubahan yung panukalang RA 11054 o yung Bangsamoro Organic Law, na kung saan ay mula noong nagkaroon ng na-establish ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at matapos maupo si Haji Murad Ibrahim o si Kagi Murad at napalitan noong nakaraang taon, nakita na namin na hindi na yata naaayon sa itinatadhana ng Bangsamoro Organic Law at ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro yung pagtalaga sa bagong punong ministro ng BARM. Sunod-sunod po yung mga pangyayari niyan. Nung tinanggal si Kagi Murad, pinalitan na rin ang ilang mga miyembro ng MILF doon sa Bangsamoro Transition Authority. Nanawagan si Dato Abdelwin Dat Sangkula, tagapagsalita ng Recover BARM Now, sa pamahalaan na agad tugunan ang kanilang mga hinaing. So nakita ho namin dahil sa sunod-sunod na mga pangyayari ng pagtanggal ay napag-isipan ng ilang mga kasama natin dito sa rehiyon ng BARM, lalong-lalo na ang mga miyembro din ng mga MILF at mga CSOs, mga academe at iba't ibang sektor ng kababaihan at kabataan na kailangan na natin ilabas yung mga hinaing na ito at maparating sa national government na hindi na nararapat yung mga ganitong mga pagtatanggal sa mga pamunuan ng MILF sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Halos lahat ng mga opisyal na miyembro ng MILF tinanggal dyan sa BARM ng katungkulan. Si Murad tinanggal, si Muhager Iqbal tinanggal din. So ano po ang kahinatnan nila? Yung si Iqbal, alam ko siya yung nagiging peace negotiator that time para magkaroon ng Bangsamoro Organic Law. Bangsamoro Basic Law, di ba? Yan po yung dahilan sa mga yan. Sila yung talagang instrumento para igawad sa kanila yung Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao at patakbuhin ang naturang rehiyon sigon sa kanilang pananampalataya at paniniwala at kultura.
Binigyan sila ng karapatan dyan, kapangyarihan. Subalit nakakalungkot, meron talagang mga outsider na sumasama na yung utak gustong mangurakot. Gustong maglima sa kaba ng bayan. Ang ganda na ng BARM eh. Sa panahon ni Tatay Digong, wala namang gulo, wala namang issue sa mga ganyan. Pero pagdating ni Bongbong Marcos, ang utak kasi puro kurakot, hayan, nalaso na lahat. Tuloy lang natin oh. Sinabi nito na malaki ang pananagutan ng kasalukuyang administrasyon kung bakit nagkakaroon ngayon ng kaguluhan sa BARM. Patay ka bangag. Precisely. Hindi naman mangyayari yan kung hindi sila inuutusan o kaya kinakasapakat ng mga nandito sa taas. Kaya ganyan na nangyari. Yun ang naging kamalian ng ilang leader ng mga Muslim natin. Na ang kanilang mga namumuno, pinagtiwalaan nila ay nakisali sa pagdanakaw, paguluhan. Kaya ngayon, anong tingin sa kanila tuloy ng Malacanang? Utusan. Hindi sila hindi tama kanilang sinasabi. Hindi sila kinukonsulta. Basta ang inilalagay sa pwesto ay yung mga katulong sa pagdanakaw. Yan ang napakasaklap na nangyayari sa BARM. Binigyan din ng dating kalihim na ang kasalukuyang namumuno sa BARM ay nagpadala at sumali umano sa malawakang korupsyon na nangyayari sa bansa. Pumayag sila na masali sa pagdanakaw. Alam mo yung BARM natin, isa yan sa para pag ginawang laundering ng mga perang ninanakaw dito sa Kabadampaya natin. Napasama sila dyan, kaya magulo yan. Ayon pa kay Gonzales, dapat balikan ng mga Bangsamoro ang sakripisyong kanilang pinagdaanan upang makamit ang kapayapaan at hindi magpadala sa korupsyon. Kasi napakalungkot, napakalaki ng sakripisyo tapos nasabit dito sa pagnanakaw at kaguluhan nangyayari sa buong Pilipinas. Kaya isa sila sa nararapat na mag-usap-usap. Tingnan nila, reviewin nila yung bakit sila nag-revolusyon ng araw. Kaya pag-aralan lang mabuti, tingnan nila. Hindi ko sinasabi na mag-revolusyon sila uli. Pero dapat ilabas nila ang kanilang pag-iisip tungkol sa ano ba ang nangyari. Bakit nagkaganito? Sa huli, nilinaw ng Recover BARM now na hindi sila titigil hanggat hindi nila nakakamit ang tunay na kapayapaan. Ayon sa grupo, maaari pang masundan ng iba pang mga kilos protesta ang kanilang isinagawang pagkilos ngayon. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo. Mukhang sa akin ha, pag hindi lang makinig si Bangag dito sa mga kapatid nating mga Muslim, alam mo yung naranasan nilang magbuhay sila ng buhay, revolusyon dito, gera doon. Baka mangyayari muli bago matapos itong termino ni Bongbong Marcos. Kasi tayo, putang alam na natin si Bangag manhid yan puro pulburon utak yan Hindi talaga makikinig yan. Experience na natin sa QGC, ginawa kay Pastor Kibuloy, kay Tatay Digong. So ngayon ito, pinuruhan talaga yung BARM. Ang purpose, magnakaw lang sila na maglakaw. Limasin ang kaba ng bayan, kontrolin yung BARM, kukuha sila ng mga tao na magiging uto-uto lang nila. Ang nakalungkot nga lang, yung iba daw mga politician dyan, sumali na. Pero ayon naman sa mga kapatid dating mga Muslim. Wala pa nga daw sa kalahati yung lumipat kay Lagdamio, sumunod kay Lagdamio. I think siguro 75% kontra dito sa grupo ni Bangag kay Lagdamio. So ang bottom line pa rin dito, pangungurakot, pera pa rin ng bayan, pera ng BARM na gustong limasin. Alam mo kasi yung mga kawatan, maghahanap talaga ng mananakaw. O dito sa Maynila, naubos na po ang pundo. Ngayon, pupunta kayo sila sa BARM. Ngayon, ito, talagang matindi na po yung laban ng mga kapatid nating mga Muslim. Tingnan nyo po sila, ginulo sila Pero ito, maganda kasi meron talagang mga Muslim din na may alam at matapang at hindi natatakot banggain ang grupo ni Lagdamio. Pagkatapos po ng kanilang peace rally, ito napasugod po sila sa Korte Suprema. Alam niyo po ba kung anong sinugod nila dyan? Dahil meron silang nakitang masamang plano itong si Lagdamio, grupo ng Malacanang, na magpapalusot ng bilyones na pondo para gamiting pambusal sa mga politiko dyan sa BARM at bumaliktad at sumanib sa Team Malitagang. Isang malaking pondo ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang ngayon ay kinikestyon sa Korte Suprema.
Sa inihain na petisyon for certiorari and prohibition, hiniling ng petitioner sa Supreme Court na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO at writ of preliminary injunction upang pansamantalang ipatigil ang implementasyon na mahigit 22 bilyong pisong Grabe, ang laki. Local Government Support Fund o LGSF. Ayon sa petisyon, hindi umano sapat ang mga detalye kung paano ilalaan ang naturang pondo. Dahil dito, hiniling na ideklara itong labag sa konstitusyon. Iginit din ng petitioner na isa umanong lump sum appropriation ang pondo na aniya ay salungat sa constitutional requirement na dapat malinaw at tiyak ang layunin ng bawat appropriation fund. Sapagkat kung ayaw ninyo ng pork barrel dito sa Manila at kung dito sa Kongreso Pangyarihan. atin pong hinihiling sa Supreme Court na declare ito na unconstitutional sapagkat nagagamit po ito bilang political machinery ng ilan. Correct. Ginagamit po nila ito para sa nalalapit na eleksyon. Kung hindi ka kapartido, wala kang proyekto, wala kang support, wala kang financial assistance. Ayon pa kay Abdurrahman, bagamat mahalaga ang layunin ng Local Government Support Fund para sa mga proyekto ng mga lokal na pamahalaan, ay dapat matiyak na pantay ang pamamahagi nito at hindi nakabatay sa partidong kinabibilangan ng mga opisyal. Sakop ng naturang pondo ang iba't ibang proyektong pang-infrastruktura at serbisyong pampubliko tulad ng mga kalsada, tulay, evacuation centers, flood control projects, mga palengke, CCTV systems at iba pang development project sa mga lokal na pamahalaan ng BARM. 90% ng local government units, LGUs, from mayor down to kapitan hanggang mga konsihal, sila po ay nandyan ngayon sa isang partido. Ang partido po ng administrasyon sa BARM ngayon, dahil po ito dito sa LGSF. Ito po ang pinag-iipit nila ngayon, pinang-grip nila ngayon sa mga mayors natin upang sumanib sa kanilang partido. Kapag pinagbigyan ng Korte Suprema ang kahilingang TRO, maaring pansamantalang maantala ang implementasyon ng mga proyektong ito habang dinidinig ang kaso. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang pamunuan ng BARM kaugnay ng petisyon. Nakasalalay ngayon sa Korte Suprema kung pagbibigyan ang kahilingang ipatigil muna ang implementasyon ng pondo. Samantala, ang mga aligasyong ginagamit ng LGSF bilang political machinery ay nananatiling aligasyon ng petitioner at hindi pa napapatunayan sa anumang hukuman. Sa sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas, nakakasawa, nakakainis, nakakagalit, nakaka-stress, no? Nakakasira ng araw. Pero yun lang yun eh. Yun lang yun ang pinag-uusapan ng impeachment, pinag-uusapan yung nakawan, yung plunder. Tapos nakita naman natin kung paano ginagawa ng gobyerno, urong-sulong, no? Magsasabi na pananagutin lahat pero wala naman mananagot. We will investigate. And we will go where the evidence will lead us. Pero may nagsasalita, ayaw na maimbestigahan. At patuloy pa rin yung kanilang bendalo, patuloy pa rin yung mga issues na nag-ano sa atin, sa ating lipunan. Hindi mo masabi kung okay ang Pilipinas eh. 2 taon na dadating, hindi mo masabi kung yung eleksyon tutuloy o madadaya pa rin. Kasi marami nagsabi yung huling eleksyon, dinaya eh. Dinaya. A lot of questions where supposedly mga 16 million boto ang nawala, no? At napalitan. Na ngayon, yung mga nanalo, problema pa natin ngayon. Isa sila sa mga problema. So, hindi naman hindi naman katang isip, hindi naman fake news yung tumataas yung inflation. 7% is high. And then yung dolyar nandun sa high end, no? Sa conversion, meaning to say, yung peso natin maliit yung halaga compared to the dollar. Pabor sa mga OFW, pero paano yung mag-i-import ng mga raw materials?
mas marami kang dolyar na kailangan, mas marami kang peso dapat na i-convert to dollar, peso to dollar. So dati kung 55 lang, ngayon 61, no? Mga ganon. Yan, saan papunta to? Pabagsak ekonomiya, walang ano, and then kita niyo yung criminality pataas, no? Kita niyo mga bata ngayon nagnanakaw, involved sa mga, ewan ba, parang gangster, no? And then may mga shooting incident na ang babata. Then yung droga, hindi mo masabi kung parang, ano tayo, no? Parang failed state tayo, parang failed government. Now, magpalitan dahil sa, kunyari, may dumating na people power na nag-usher in ng panibago na pamumuno. Like si Inday Sara, kung siya ay inilagay ng taong bayan in a people power, either it's a peaceful one or a bloody one, we don't know. O maglalabanan pa na mag-result into a civil war, di rin natin alam. Kasi mukhang kapituko naman tong mga to dahil sa natatakot sila na pagka si Inday Sara ang tumayo dyan, ang maging presidente ng Pilipinas, siyari silang lahat. Hahabulin sila. Bloodbath nga eh. So, kung lumala pa lalo, baka bumaklas pa ang Mindanao, Visayas Mindanao, magse-session. Wala kaming pakialam dyan sa puta ng mga walang iya kayo. Dadamay nyo pa kami sa problema nyo. Baklasan lang kami sa Pilipinas. So, ang gulo, no? Ang gulo. And given dun sa backdrop mo ay yung global perspective na anytime pwedeng pumutok yung China, Taiwan, US, conflict, Russia, halo-halo, nuclear war, and then yung patindi na climate change na yan, na mas malakas yung bagyo, etc. May baha nga, parating na yung flood control nga siyang naging usapan na tinitigil naman yung usapan. So, nasa na tayo? Maingay Sino itong lukong to? Kami ngay. Tapos, ang ano dyan paano na? Hindi natin malaman kung saan tayo pupunta. Gusto nating magpalitan si BBM. Yung iba sabi, resign. Hindi magre-resign yan. Hindi yan magre-resign. Tatanggalin yan. Sino nang tatanggal sa kanya? Hindi natin alam. Taong bayan o kaya yung armed forces, kung nag-decide bigla ang armed forces, hindi natin alam kung mahati ba armed forces o buo yung armed forces. So, ang daming moving parts dito sa problema ng Pilipinas. Kaya nakaka-stress Meanwhile, sige-sige tayo bayad ng taxes, sige-sige tayo bayad ng VAT, sige-sige pasok yan. Matik yon, matik every year, 5 to 6 trillion yon. Pero matik din, utang ng utang. Kaya, ang laki ng iniisip nila na gagastusin, and we're spending more than what we are earning. That's the problem. Kasi, kung 5 to 6 trillion lang ang kakabigin natin, gawin nyo ng 5 trillion, ang iniisip nila, 6.8 trillion. So, may shortfall, 1.8 trillion, hihiram tayo to cover yung kulang sa pera. And then, magta-target sila na mas malaki income. Hindi naman mangyayari. Kasi the way the country is being managed. Kaya nga, palpak sila, palpak. Now, kung tatayo ang taong bayan, anong gusto ninyo? Palitan lang? Magkaroon ng revolutionary government and then, boom, tanggal lahat yan. And then, appoint. Hindi natin alam. So, ang gusto kong linawin sa isipan natin lahat. Ang gusto lang ba natin palitan? Magpalitan ng mga pinuno. O ang gusto natin, ayusin na natin. I-reboot na natin. Kasi may virus
Sa tingin nyo ba pagka pinalitan natin ang mga pinuno natin o kaya nag-people power, pagkatapos nun everything is normal. Parang in-on and off nyo lang. O kinakailangan reviewin natin kung alin ang naging problema, saan nagkaroon ng problema, at tigpusin natin yung problema. Sinong gagawa nun? Ang gagawa ba nun ay yung bagong liderato o ang taong bayan ang magsasabi kung anong gusto natin? Gaya ng sinabi natin sa konstitusyon natin na pinag-isipan, pinag-usapan, at siyang niratify ng taong bayan. At yun ang operating manual ng gobyerno ng Pilipinas. The Constitution. At lahat ngayon ng dinidikta, lahat ng nangyayari sa atin, pag kami usapin na may question, you go to the Constitution, the fundamental law of the land, and then the Supreme Court, a co-equal branch of the legislative and the executive, nag-i-interpret ng Constitution. Problema, may mga retired na mga justice at may mga active, may mga retired na justice na iba yung opinion versus yung opinion dun sa iba rin. Na kunyari, yung botohan sa impeachment ni Inday Sara, may nagsasabi na yung 16 hindi masusunod yun. Bababa yun kasi yung 24 bababa rin. Wala naman nakalagay doon sa konstitusyon na pagka may nakulong, nabawas, etc., merong ICC, ang boboto na lang 12, 13, 14, 15. Ang nakalagay doon, 16 dapat ang bumoto para ma-impeach. 16 dapat yung guilty verdict para ma-impeach ang isang vice president. So, sa interpretasyon pa lang, kita nyo na iba-iba. Ganun mga lawyer natin ganun lahat Pati kayo Ang interpretasyon ng isang tao ay pwedeng iba sa interpretasyon ng ibang tao. Kaya nagkakaroon ng diskusyon, kaya nagkakaroon ng pagtatalo in a civil manner, civilized manner, na magtalo tayo and then whoever has the better argument, yun yung mas logical, din yun ang masunod. Paano kung kunyari nagtataasan ng boses? Paano kunyari mag-aaway-aaway na hanggang sa magsuntukan pa gusto? Anong sa tingin nyo ang mangyayari doon sa impeachment ni Inday?